Maraming mga paraan ang mga magulang para maipakita nila ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. At isa na rito yung pagtatakda ng patakaran tulad ng curfew, tamang paggamit ng gadgets, at ang inaasahang mga magagandang asal sa loob at labas ng kanilang bahay. Ngunit, paano kung hindi mo nasunod ang mga ito? Magtatampo ka ba? Magdadahilan? O magsisinungaling para pagtakpan yung kasalanan na gawa? Bueno, sa pahayag na ito, tatalakayin natin ang ilang hakbang na makakatulong sa iyo kung nasuway mo ang iyong magulang. Mga hakbang na hindi lang makakatulong para maitama ang pagkakamali, kundi para mapatibay din yung ugnayan at tiwala ninyo sa loob ng pamilya. Unang hakbang, aminin ang ginawa mo. Binabanggit ng Kawikaan 28:13. Ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay. Alam na mga magulang mo na hindi ka perpekto, pero kung magsasabi ka ng totoo, mas malamang na mapagkakatiwalaan ka pa rin nila. Kaya kapag nagtapat ka sa kanila, makikita nilang nagsisikap kang maging tapat. Ikalawang hakbang, mag-sorry. Binabanggit ng unang Pedro 5:5. Magbihis kayo ng kapakumbabaan. Ibig sabihin, kailangan ng kapakumbabaan upang matutong humingi ng tawad. Ang tunay na paghingi ng tawad ay hindi palusot, hindi pagbibintang, at hindi pagdadahilan. Kapag natuto tayong magpakumbaba at aminin ang pagkakamali, naiiwasan natin ang pagiging manhid ng konsensya. Ikatlong hakbang, tanggapin ang resulta ng ginawa mo. Binabanggit ng Kawikaan 8:33 na makinig kayo sa disiplina. Ibig sabihin nito, huwag magreklamo, kundi matutong tanggapin ng bukas sa loob ang anumang pagbabawal o disiplina mula sa iyong mga magulang. Kapag nagre-reklamo ka tungkol sa pagusang ibinigay sa iyo, lalo mo lang pinapahirap ang sitwasyon. Kaya kahit mahirap, mas mainam na tanggapin ang pagbabawal at huwag mag-focus sa mga bagay na hindi mo na magagawa. Sa halip, ituon ang pansin sa aral na matututuhan mo mula rito. Ika-4 na hakbang, gumawa ng paraan para maibalik ang pagtitiwala sa iyo. Binabanggit ng Efeso 4:22, alisin ang inyong lumang personalidad na naayon sa dati ninyong paraan ng pamumuhay. Patuloy kang gumawa ng tama para maipakita mong responsable ka. Sa bawat tamang desisyon na ginagawa mo, unti-unti mong pinapatunayang ikaw ay nagiging mas responsable. Kaya kung patuloy mong pinapakita sa iyong mga magulang na hindi mo na ulitin ang dating pagkakamali, babalik at babalik din ang tiwala nila sa iyo. Isa sa mga epektibong hakbang upang maibalik ang tiwala ng mga magulang ay ang pagpigit sa kanilang mga inaasahan. Paano yun? Halimbawa, kahit hindi ka maliliit, ipaalam mo pa rin kung pauwi ka na. Sa ganitong paraan, pinapakita mong seryoso kang maibalik ang tiwala nila sa iyo. Bueno mga kapatid, basahin natin ang binabanggit ng Colosas 3:20. Colosas 3:20. Kung nariyan na kayo, ganito po ang binabanggit. Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay. Dahil talagang nakakapagpasaya ito sa Panginoon. Bahagi ng pagsunod ang pagtanggap ng disiplina at pagtutuwid, lalo na kapag nagkakamali. Kaya kapag nakagawa ka ng pagkakamali sa iyong mga magulang, tandaan ang tinalakay natin. Una, aminin ang ginawa mo. Ikalawa, mag-sorry ng may pagpapakumbaba. Ikatlo, tanggapin ang resulta ng ginawa mo. At ika-4, gumawa ng paraan para maibalik ang tiwala. Kaya sa susunod na ikaw ay masuway, huwag agad magtago, magreklamo o dumistansya. Sa halip, piliin mong aminin ang mali, magpakumbaba, at ipakita ang karapat-dapat kang muling pagkatiwalaan. Sa ganitong paraan, mas titibay ang ugnayan ninyo bilang pamilya at tiyak na mas mapapasaya mo ang Diyos na ito.